liwanagin natin at paliwanag po itong isyo kay General Torre at kay Pangulong Marcos. Okay? Mahalaga po ito kasi ngayon may mga debate po, hindi lang dito sa aking mga channel kundi sa ibang mga channel, na ang dating sa mga mamamayan, para bang pinakikialaman daw ang ating Pangulo o pinapakialaman si Torre. Hindi po ganon ang isyo kung dapat ba o hindi tumanggap ng bagong posisyon si General Torre. Lahat tayo entitled sa opinion sa kung ano ang ating paniniwalang dapat pa ba o hindi bigyan o tumanggap ng posisyon si General Torre. Walang duda na magaling, matalino, may prinsipyo si General Torre. Wala ring duda na si Pangulong Marcos, sa tingin ko, opinyon ko, ay seryosong harapin ang isyu ng graft and corruption sa kanyang gobyerno. Kaya nga kanyang ini-expose yan para mabulgar ang aking panawagan, i-identify at kasuhan ang sangkot sa katiwalian. Yun po yun, pareho nating nire-respeto. Pero yung issue na dapat tumanggap o hindi, may kanya-kanya tayong paniniwala dyan. At sa aking paniniwala, sa aking pagsusuri, bilang malasakit na rin kay General Torre, dahil siya ho ay nagbuwis ng buhay sa kanyang mga ginawa, hindi biro ang kanyang ginawa. Actually, siya lang ang nakagawa niya sa pagkakahuli kay Kibuloy, paghuli kay Duterte, at iba pang kanyang ginawa bago siya naging PNP chief at ngayon naging PNP chief ng napakaiksing panahon. May mga reforma siyang ginawa, pero sa kabila ng lahat na yan, anuman ang totoo na hindi malinaw until now, kung gaano kalalim ang dahilan kung bakit siya tinanggal o sinibak, yan po ay patuloy pa rin pinagdidibatihan. Si General Torre po, hindi ko kilala ng personal, taga Mindanao yan. Nai-interview ko yan sa television at sa radyo. Hanggang doon lang, hindi ko nakikita ng personal yan. Pero sa aking pagsusuri, may tapang at talino. Kaya lang, pagkatapos niyang gawin ang tapang at talino, ang naging kapalit, ayan, sinibak. At masakit po yan. Although professional si Torre, tinanggap niya at sabi niya mahal pa rin niya ang Pangulo, siya ay mananatiling pulis at wala siya ng sama ng loob. O, ganun siya. Okay yun. Pero dun sa isa sa mga taong nagmamalasakit na nagsasabing huwag mong tanggapin ang i-offer sa iyo dahil baka mapahama ka, dahil baka magamit ka lang, huwag mo nating ikasama ng loob yun. Kasi opinion yun ng tao. Opinion ng iba, irespeto natin. Doon naman sa nagsasabing dapat tanggapin ni Torre ang anumang posisyong ipagkakaloob, lalo na ang pinag-uusapan ngayon ay baka maging anti-corruption siya o mamumuno sa investigasyon. Karapatan po din yun. Huwag natin masamain yan. Pero huwag din yung masamain ang sinasabi ng iba katulad ko na ang aking personal na opinion at paniniwala, dahil opinion itong aking channel, opinion itong aking sinasabi, na huwag na siyang tumanggap para hindi masira. Kasi po sa aking karanasan ng halos mahigit na 3 dekada sa broadcast industry, malayang pamamahayag, at mahigit ng 4 na taon sa aking pagiging political vlogger, meron bang nagtagumpay na individual sa investigasyon, expose ng korupsyon? Naging bayani ba? Or siya ba ay nakapagpakulong? Wala pa ho akong natatandaan Kaya ang akin pong sinasabi at paniniwala, si Pangulong Marcos mismo ang mag-lead, manguna ng investigasyon kasi siya yung merong sapat na kapangyarihan, pera, manpower at batas. Presidente siya, magagawa niya ang dapat niyang gawin. Pero kung ibang tao ang isusubo at uutosang mag-imbestiga, kakainin ng buhay yan ng mga mai-influensyang tao
sa politika, sa negosyo, at iba pa, posible gumamit ng malaking pera para wasakin ang mag-iimbestiga sa kanya. Kung presidente ang mag-iimbestiga mismo, hindi niya kayang gibain na kahit na sino ma-impluensya. Pero kung halimbawa, gagamitin si Torre na siya, hindi niya magagawa yung kanyang sapat na tapang para harapin ang mga politiko. Kasi yung tapang kapangyarihan ni Torre nung siya ay PNP pa, o siya ay nasa PNP pa at PNP Director General, pwede niyang gawin kasi may power yan. May pulis yan pwedeng gamitin. Eh kung ikaw po ang dating civilian ka na, sa tingin mo, hindi ka pagtutulong-tulungan ng mga politiko at ng may influensyang tao? Ang masakit dito, itong mga politiko at may influensyang kontraktor at may influensyang tao, mayroon ding koneksyon sa gobyerno yan. Yung taga-gobyerno rin ang sisira sa'yo pag hinawakan mo yan. Yun po yung aking isinasaalang-alang. General Torre, respeto namin kung ano ang desisyon mo. Itong aking sinasabi at pinapaliwanag ay bilang pagmamalasakit lang sa'yo. Sayang kasi yung tapang at talino mo kapag sinira ka, dinurog ka ng malalaking influensyang politiko. Hindi ko sinabing matakot ka sa kanila, hindi. Kasi may president na eh. Inilaglag ka bandang huli eh. Ang ganda ng ginawa mo, tinanggal ka eh, sinibak ka eh. Napakagandang pwesto ng Director General. 228,000 na person ng PNP ang hawak mo. Buong Pilipinas hawak mo. Magagawa mo ang dapat gawin. Pero mayroon ka daw pagkakamali, sinibak ka ng ganun-ganun na lang. Pero mayroong karapatan ng Pangulong palitan ka dahil yan ang boss mo. Pero kung sakali ba na ikaw ay maghahawak ng mga sensitibong posisyon, mapapanghawakan mo pa ba na hindi ka sisibakin ulit? Mapapanghawakan mo ba na susuportahan ka 100% hanggang sa huli ng mga magiging boss mo sa anumang iyong posisyon, sa posisyong ipagkakaloob sa iyo? Yan lang yung tanong. So again, opinion lang ito, pagtalakay lang ito, pagtatanong lang ito, walang personalan. Irespeto nyo, irespeto natin ang ayaw na siya ay bigyan o ayaw na nagsasabing huwag kang tumanggap ng posisyon, at irerespeto rin natin ang mga taong nagsasabing dapat siyang tumanggap ng posisyon. Ang malayang pagtalakay, malayang talakayan, at merong respeto, nagpapalakas ng demokrasya at kaalaman. In other words, walang personalan, trabaho lang po ito. Huwag kayong magalit. Relax lang kayo. Ha? Kayo kasi, nakakatulong ito sa gobyerno at nakakatulong kay Torre, nakakatulong sa lahat. Yan ang importante sa malayang mga opinyon at pahayag, paniniwala ng iba. Ha? Pagka kasi kinontra nyo at sinaluan nyo ng personal, ay away yun. Huwag ganon. Hindi tayo nakikipag-away. Ha? Magtulungan tayo sa tamang impormasyon, pagpapalusog, pagpapalakas ng demokrasya ng ating bansa. Yun lang po yun.